So mga pare ko, ang share ko sa inyo ngayon, magtuturo ako kung paano mag-install ng double horn o yung businang may high and low na ikadalasan ipinapalit natin sa stock na busina natin. Ngayon, simulan na natin. Eto na mga pare ko, yung diagram natin para sa double horn, high and low na busina, yung mas malakas pag pinagsama tong dalawa na busina. Tapos din drawing ko na rin dito yung stock nating busina, kung paano natin siya ililipat para maging double horn. Kasi karamihan ngayon, gusto malakas yung busina eh. So, ito yung drawing natin. Pagpasensyahan nyo na lang. Ito yung battery. Ito yung ignition switch natin. Horn switch. Ito yung pindutan ng busina. Stock horn na drawing ko muna dito. Tapos, ito yung double horn na i-install natin. Tapos, ito yung horn relay o pwede dyan yung 4-pin o yung 5-pin na relay na ginagamit natin kadalasan sa mga ilaw, auxiliary light, tapos ito sa busina natin gagamitin ngayon. So magsimula tayo dito sa battery. Itong battery, ito yung negative at ito yung positive. Sa motor natin, lilinya, syempre may linya na yon, yung magmula battery papunta doon sa ignition switch. So pagkasusi natin, magkakaroon ng power tong horn switch. Yung horn switch natin, ito yung pinipindot natin pag bubusina tayo. Pagka nakapatay itong susian natin, wala pang power yan. Kahit bumusina ka dyan, wala lumalabas na output na positive dyan sa ano natin. Unless sususian po natin siya. So, pagkasusi, on, input positive. Ang output po nun, positive din. So, papasok siya ngayon dito sa horn switch. Pagpasok ng positive, once na pindutin po natin yung button, lalabas po roon ay positive din. Ayun po yung papuntang stock horn natin. So, ayan. Tutunog ngayon yon dahil yung isang terminal po ng busina rin natin na stock, nakadirekta na yun, negative. Ayan po, yung violet na linya. Yan. Nakadirekta po yan sa battery negative. So, pagpasok po ng positive nun, busina tayo nun. O, pag pinatay, walang positive na papasok. Pag sinusian, pag pinindot, output positive, so makakabusina. So, ito po ang trabaho nung unang busina natin o yung stock horn. Ngayon, ta-transfer po natin siya, yung linya niya, para maging double horn. So, ang kailangan natin, itong relay. Itong relay, hindi po yan nakakapagpalakas ng busina. Ang trabaho po niya para mabigyan niya ng supply, sapat na supply yung busina. So, magmula ng positive ng battery, kita nyo naman, mula battery, kailangan meron siyang supply sa number 30 sa baba ng relay natin. May kita natin yun sa likod ng relay. May mga corresponding numbers po ron. Doon natin makita yung mga number na yan. Doon natin siya isusunod. So, number 30, positive. Kita nyo? Yung relay natin, may power agad na pumapasok. So, may pondo na siyang kuryente dyan. May dumadaloy na agad na kuryente dyan. So, tapos ito pong sa horn switch natin, o dito na lang tayo sa stock horn. Yung dalawa pong nakasuksok na terminal doon sa stock nating busina, ililipat po natin dito sa relay ngayon. Etong dalawa, kita nyo yung green. Imbis na papunta sila ron sa stock horn, pumunta po rito sa may relay. Number 85, tapos yung isa number 86. O po pwede rin naman pong ito papunta ng 86, ito naman 85. Kasi po kahit magkabaliktad yan, ayos lang. Sila po yung magiging trigger ng relay natin para magka-output po rito sa 87. Ang output po ng relay natin, 87, positive po yun. Ayun po yung hinihintay natin na magkaroon ng solid na supply na positive para mapatunog natin tong dalawang busina. Kasi kung ito, direkta lang din po yan dalawa na yan, susuplayan niya to, walang relay, po pwede po, kung maganda po yung karga ng battery nyo o bago pa. Pero pagkasablay na, medyo may katagalan na, ngunguna tunog na itong busina o hindi na mapapatunog yan. So, dun tayo gumagamit ng relay para masuplayan siya ng sapat. So, itong linya ng stock horn, lipat po lang natin dito sa 85, 86, magkabilaan. Yung isa po kasi dyan, negative. At yung isa naman dyan, positive. So, kahit magkabaliktad,
Tingnan nyo to, negative, papunta rito sa stock. So, kinuha ko, ito yan, negative. Tapos ito, output, positive, labas din po niya rito, positive. So, ito positive, ito negative. Pwede magkabaliktad, inuulit ko lang po. Tapos, ito pong number 30, lilinyahan lang po natin ng positive galing battery. Once na mapindot po natin to, magti-trigger itong dalawa, output po dito, 87. Paglabas po rito, ito po, lagyan po natin ng terminal, itong busina natin na dalawa. Positive, positive, pagsamahin natin dalawang linya. So, ito na po yan, positive dito. Dalawang linya, pinagsama ko lang po. Tapos negative, negative, pinagsama lang din. Direkta, negative. Battery or body ground dalawang po yan, pwede rin. Pwede na pong body ground yan. Basta negative po ang supply. Etong positive, negative, di po natin makikita sa busina yan karaniwan kasi karamihan sa busina pwede pong pagpalitin na lang yan eh. Pwede pong eto magiging positive, pwede mag-negative. Basta iisa po doon sa terminal nila, magkakaiba po yan. Yung dalawang terminal na yan, magkaiba po ng polarity. Yung isa po dyan positive at isa negative. Ganon din sa isa. Ngayon, yung positive ng isang busina, positive na itong isang busina, pagsasamahin lang po natin. Kasi ang lumalabas dito sa relay natin, positive. So, doon natin siya i-connect. Tapos yung negative ng isang busina, negative na isang busina, pagsamahin lang din po, ayun na po. Lagyan natin na siya connection direkta ng negative. Ang hinahantay lang natin dito, positive para tumunog to. So, pagkapindot po natin ng button ng ano natin, busina, doon lang po papasok yung positive, kung papansinin nyo po tong green. Kasi input pa, input po natin yan dito. Output siya dito sa ignition, pero magiging output ulit siya dito sa busina. Pag pinindot, positive po yan. Napunta rito sa 85. So, ito naman 86, direkta, negative po yan. Itong violet, negative. So, pagpasok ng positive dito naman po lalabas ulit. Yung naipong pondo rito ng power o nung kuryente natin para sa busina, dito naipon, dito niya ilalabas ngayon yun, sa positive. So, mapapatunog na natin siya. No? Pwede mo ring isama to. Kung gusto mo isama to, wag mo nang putulin yan. Diretso po ulit yan. Pero dahil nga, yung iba pa, napapakita naman, tinatanggal na yan. Yung dalawang connection na itong stock, dito na nalilipat. Yun lang po. Tapos ngayon, testing na po natin ngayon sa actual. So, ito yung actual nating pag-wiring kanina. Hindi ko na pinakita kung paano ko siya nilinhan, pero ipaliliwanag ko ngayon kung paano ko ginawa. So, ito yung horn switch natin na dapat ito galing ignition switch to na magkaka-power lang to switch pagka susi. Dahil wala tayong ignition switch ditong sample, nakadirekta siya ngayon sa positive. Ito po yan. Battery, papunta ignition switch, saka lang magkaka-power sana to pag sinusian. So, ang nangyari, ito na mismo, napunta rito. Positive, papunta agad dito, kasi wala tayong sample nito eh. Dinirekta ko na lang muna. So, ito na yan. Positive. So, tas ang output po nun, ito, dalawa ulit, lalabas naman. Pagpasok dito ng positive, lalabas naman dito. Papuntang stock horn. Ito yon. So, papunta dapat to ng stock horn. Positive. So, dahil nga, gagamit tayo ng double horn, sa relay na siya papunta ngayon. Mawawala na to. Imbis na papunta siya rito sa stock horn, hindi na. Papunta na siya rito sa relay. So, 85. 85 man o 86, ayos lang. So, papunta siya ng relay kahit magkabaliktad sila dyan na pwesto. Tapos yung isa doon sa kanila, negative. Ayan o. Negative. Basta isa sa kanila, positive, isa negative. Ito, nagkakalinya lang to pag pinipindot to. Itong switch. So, nagkaka-positive lang yon. Hindi negative ang output nun, positive. So, nagkaka-positive lang siya once na pinipindot to. Basta ito, papunta na po ng relay yan. Ito, wala na tayong stock horn ngayon. Papunta na po tayong relay. So, ito, imbis na battery negative, papuntang stock horn pa, hindi na.
papuntang relay pa rin. Negative naman na yun. Oh, so, ito na po yan. Ito yung positive ng, ng switch natin na output. Pag pinindot, lumalabas positive. Ito siya ngayon. Oh. Ayan, oh. Papuntang 86. So, ito, kasabi ko nga kahit magkabaliktad, ayos lang. So, dito sa pagkakagawa ko, napunta siya ng 86. Kaya, pag pinindot ko to, galing positive doon. Pag pinindot ko, may papasok dito positive. Yan sa 86. Ano pong pagbasa niyan? 30, 85, 86, 87. So, yan. Tapos, etong kabilang side naman, dalawa kasi yan eh. Ito yung dapat yung papuntang stock horn. Itong dalawa na to. So, hindi na nga dahil wala tayong stock horn. Dito na sila sa relay papunta. Ang supply nito naman, negative. Ano? Yan. Negative battery naman po. Ito, direkta na sa negative battery. Ito, wala pang positive to. Hanggat di pinipindot to. Ayan o. Pag pinindot ko to, saka lang dadaloy yan yung positive. Ito namang number 30, direkta po yan positive. Kaya titignan nyo yung linya na to. Ayan o. Huwag nyo pansinin yung color coding. Sundan nyo lang yung tinuturo ko at yung diagram. So, ito yung number 30, kulay green. Dito, black na siya. Pero, yan, positive po yan. Direkta, positive. Tapos yung sa stock horn, paliliwanag ulit, ito yan, yung dalawa na yan. Yung dalawang galing stock horn, dito nyo nakukonek yun. Yung isa negative, yung isa positive. Ito yung galing busina, positive, ayan. Ayan, ito yan. Basic lang yan mga pare ko pagka naintindihan nyo. Tapos ito negative. So pag pinindot natin to, may papasok na positive dito, matitrigger tong relay. Ang output nun dito sa blue, itong 87. Ito 87, ito na yung papuntang busina mismo. So ayan, pinagsama ko na yung dalawa. Ito, dalawang busina yan eh. Ito, parehas positive to, pinagsama ko na. Ito parehas negative, nilinya ko na ng negative. Ayan. Nakalinya na ng negative yan. Yan o. Negative. Tapos etong isa, positive. Ito yung output ng relay. Yan. Output ng relay yan. Pag pinindot natin dito, sa switch natin ng busina, may papasok na positive dito. Dahil nga may positive na to, negative to, ang output nun positive. So, itong busina natin, ayan o. Nagsama ko. Nakalinya to, negative. Ito, naghihintay na lang ng pasok ng positive sa relay. Output niya rito, positive eh. 87. Yan na yun. At yun, ganun lang ka-basic mga pare ko eh. Ngayon, kung may gusto pa kayong gawan natin ng video, comment lang kayo sa baba. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, MJ Rumors po.